Jackie? Mommy! Ay, huwag kang umiyak. Tumahan ka na. Pumayat ka. Masyado bang nakaka-stress sa school mo? Hindi po. Huwag kang nagpupuyat. Kailangan mo ng pahinga. Alam ko po. Madalas bang nasa bahay ang daddy mo? Marunong ka na ba magluto? Kumusta naman yun? Mabuti po yun. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang pabaya sa pagluluto mo. Patuloy ang paglaki mo at kailangan mo ng mabuting nutrisyon. Di pwedeng puro instant noodles lang. Mom, kaya kong alagaan ang sarili ko. Nung wala ko ron, natatakot ka ba pag mag-isa ka lang sa gabi? Sanay na ako. Ayos lang po. Nagdarasal ka pa ba at nagbabasa ng mga salita ng Diyos? Opo. Teka, ba't namamaga ang leeg mo? Wala po ito. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari, ha? Jackie, anak, sabihin mo sa akin, okay? May lymphoma po ako, Mom. Magpapa-opera ako sa susunod na buwan. Sabihin mo, paano nangyari yan? Sabi ng doktor, nakaugnay ito sa chronic stress at depression. Nung umalis ka, patuloy na pumupunta ang mga pulis at tinatakot ako. Gustong malaman kung nasan ka. At pinagtawanan ako ng lahat. Ng mga guro at kaklase ko. Natakot akong umuwi. Natakot pumunta sa school. At maraming beses na ginusto kong tumalon mula sa balkonahe. Pero natakot ako na kung tatalon ako, hindi na kita uli makikita pa. Mommy, natatakot ako. Ay, Jackie, anak, huwag kang matakot. Ang Diyos ay nasa tabi natin. Siya ang suporta natin. Ano mang karamdaman ang harapin natin, kailangan nating sumandal sa Diyos. Siya nang bahala ron. Huwag tayong matakot. Nananampalataya tayo sa tunay na Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Sabi ng mga salita niya, ang makapangyarihang Diyos ay makapangyarihang manggagamot. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa espiritu ay ang gumaling. Nasa mga kamay niya kung mabubuhay tayo o mamamatay, kung magdarasal tayo. Sa Diyos, tiyak na tutulong siya.
Hinahabol ako ng malaking pulang dragon at hindi makauwi. At ngayon, may sakit ang anak ko. Anong dapat kong gawin? Diyos ko, talagang nahihirapan ako. Kung talagang mamamatay ang anak ko, anong gagawin ko? Gusto ko kumain din. Meron akong bilihan na ice cream. Masarap. Uy, tingnan mo ang video na ito. Diba? Sabi ko sa iyo nakakaaliw kaya. Saan tayo matapos? Sige na. Isinasaayos ng Diyos ang sitwasyong ito para gawing tayong perpekto at iligtas tayo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hoy, Sister Liang, may problema ba? Wala naman. Ayos lang ako. Tapusin na kaya natin ang pagtitipon. Sige. Sa susunod ulit. Iniwan ko ang pamilya ko para gumugol sa Diyos. Dapat pinoprotektahan niya kami. Paanong nagkaroon ng kanser ang anak ko? Sinusubok ba ng Diyos ang pananampalataya ko? Sister Liang, iniisip mo pa rin ba ang anak mo? Hindi ko mapigilang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Paano nagkaroon siya ng cancer? Ang malamang may sakit siya pero di mo siya maalagaan ay talagang masakit. May naisip akong isang sipi ng mga salita ng Diyos. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban o hindi malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit ano't anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. At huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Bagamat mahina siya at isinumpa ang araw ng pagsilang niya, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao ay ipinagkaloob ni Jehovah at na si Jehovah rin ang siyang babawi sa lahat ng ito. Paano man siya sinubok, pinanatili niya ang pananampalatayang ito. Sa iyong karanasan, ano man ang pagpipino mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang hinihingi niya, sa madaling salita,
ay ang pananalig at pagmamahal ng tao sa Kanya. Ang Kanyang ginagawang perpekto sa pamamagitan ng paggawa sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal at mga hangarin ng mga tao. Ginagawa niya ang gawain ng pagperpekto na hindi nakikita o nadarama ng mga tao. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ng pananampalataya. Amen. 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 Nanghina ako nang marinig kong may cancer siya. Napakababa pa rin ng tayog ko at kulang ang pananampalataya ko. Pag tunay nating ibinibigay ang lahat ng para sa Diyos, gagabayan niya tayo sa mga paghihirap.在苦难临到的时候，你能不体贴肉体，不埋怨神，在神向你隐藏的时候，你能够有信心跟从神，以往的爱心还不变，不消失。无论神怎么做，你都认神摆布，宁肯咒诅自己的肉体，也不埋怨神。临到试炼时，宁肯忍痛割爱，流泪痛苦，也得满足神，这才是真实的爱，真实的信心。Napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking mga kapangyarihan upang itaboy ang masasamang espiritu mula sa kanilang katawan. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming naniniwala sa akin para maiwasang magdusa sa impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang kaginhawaan, ngunit hindi naghahangad na magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Noong ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, ang kahihiyan ng tao ay naging galit. Noong hilingin ng tao na pagalingin ko siya, hindi ko siya pinakinggan at namuhi ako sa kanya. Iniwan ako ng tao upang hanapin ang tulong ng panggagaway at pangkukulam. Nang alisin ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, naglaho ang lahat ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako ay nagbibigay ng maraming biyaya at masyadong maraming magiging
pakinabang. Naparalisa ako nang malaman kong may cancer ang anak ko. Di ko nagagawa ang tungkulin ko. At nagkaroon ako ng reklamo sa puso ko. Hindi ko sinabi ng malakas na nagtatrabaho ako para sa kanya kaya dapat protektahan ng Diyos ang pamilya ko. Pero ginambala ako ng mga alinlangan. Bakit ba nagkasakit ang anak ko? Napagtanto ko na ang ibig sabihin nun sinisisi ko ang Diyos at nagre-rebelde ako sa Kanya. Kaya nakita kong may dungis ang lahat ng trabaho at sakripisyo ko na ang naguudyok pa rin sa akin ay ang pagpalain. Kung hindi dahil sa cancer ng anak ko, mararamdaman ko pa rin maganda ang kalagayan ko. Ganap akong inilantad ng pagsubok na ito. Nasaan ang pagmamahal ko, ang pagpapasakop ko sa Diyos? Hindi ako makatuwiran. Di ako nararapat tawaging tao. May natutunan kang aral mula sa pagkakasakit ng anak mo. Mabuting bagay ito. Ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos. Oo nga. Naalala ko lang ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa kanilang pananalig sa Diyos, ang hinahanap nila ay makakuha ng mga pagpapala sa hinaharap. Ito ang mithiin nila. Lahat ng tao ay may ganitong hangarin at inaasahan. Subalit ang katiwalian sa kalikasan nila ay dapat malutas sa pamamagitan ng mga pagsubok. Anumang aspeto sa tao ang salaula. Ito ang mga aspeto na dapat mapino. Ito ang pagsasaayos ng Diyos. Lumilikha siya ng kapaligiran para sa iyo. Pinipilit kang maging pino roon upang malaman mo ang iyong sariling katiwalian. Sa huli, mas gugustuhin mong mamatay at isuko ang iyong mga plano at ninanasa at magpasakop sa patakaran at plano ng Diyos. Kaya kung ang tao ay walang mga taon ng pagpipino o pagdurusa ng bahagya, hindi sila makakalaya sa pagkaalipin ng katiwalian ng laman sa mga saloobin at puso nila. Sa alinmang aspeto na alipin ka pa rin ni Satanas, at sa alinmang aspeto na pinananatili mo pa rin ang iyong ninanasa at hinihingi, ito ang mga aspeto kung saan dapat kang magdusa. Sa pagdurusa lamang, natututunan ng mga aral, nakakamit ang katotohanan at nauunawa ng kalooban ng Diyos. Sa katunayan, maraming katotohanan ang nauunawaan sa pagdanas ng masasakit na pagsubok. Wala nakakaunawa sa kalooban ng Diyos, nakakakilala sa kanyang pagkamakapangyarihan at karunungan o nagpapahalaga sa kanyang matuwid na disposisyon kapag nasa isang maginhawa at magaan na kapaligiran o kapag ang mga kaganapan ay kaaya-aya. Magiging imposible yan. Amen. Amen. Napakalinaw na mga salita ng Diyos. At ang gawain niya para iligtas ang sangkatauhan ay praktikal. Oo nga. Dati nagsumikap ako para sa pananampalataya ko. Kaya akala ko ay mapagmahal ako sa Diyos na pwede kong anihin ang kanyang pagsang-ayon. Pero nang kinailangan kong tumakas dahil hinahabol ako ng malaking pulang dragon, naging negatibo ako. Sa totoo lang, ganap na wala akong debosyon at pagpapasakop sa Diyos. Sumusunod lang ako para sa mga pagpapala at di ako handang magdusa. May katiwalian at labis na mga pagnanasa sa likod nito. At malilinis lang yon sa pamamagitan ng paghahatol at pagkastigo. Oo nga. Kung hindi ko yun napagdaanan, hindi ko sana nalaman ang tunay kong sukatan. Patuloy ko lang sanang iniisip ang mga pagpapala ng kaharian. Di yun katanggap-tanggap at makatwiran. Ipinakita sa akin ng karanasang iyon kung gaano nakabubuti ang pagdurusa at paghihirap sa paglago natin sa buhay. Totoo talaga yan. Ang karamdaman ng anak ko ay pagsubok at paglalantad sa akin ng Diyos. At para yun sa kaligtasan ko. Pagmamahal yun ng Diyos at ako'y nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Amen. Nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos na talagang nakakapukaw para sa akin. Tingnan natin ito. Ako ang magbabasa. Si Job ay hindi nakipagpalitan sa Diyos at hindi humiling o humingi sa Diyos. Pinuri niya ang kanyang pangalan dahil sa kanyang kapangyarihan at autoridad sa pamumuno sa lahat ng bagay.
Ang pagpupuri niya ay di nakasalalay sa kanyang pagpapala o kapighatian. Naniwala siya na kung pagpapala man o kapighatian ang matatanggap ng tao, ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay hindi magbabago. At dahil dito, anuman ang kalagayan ng isang tao, ang pangalan ng Diyos ay dapat napurihin. Dahil sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, ang tao ay pinagpala. At dahil din sa dakilang kapangyarihan niya na parusahan ng tao. Ang kapangyarihan at autoridad niya ang namamahala at nagsasaayos ng lahat ng sa tao. Ang pabago-bagong kapalaran ay pagpapamalas ng kapangyarihan at autoridad ng Diyos. At kung ano man ang pananaw ng tao, ang pangalan ng Diyos ay dapat napapurihan. Amen. Ito ang naranasan at nalaman ni Job sa mga taon ng kanyang buhay. Ang lahat ng mga inisip at ikinilos ni Job ay umabot sa mga tainga ng Diyos at dumating sa harap ng Diyos at itinuring na mahalaga ng Diyos. Itinangi niya ang kaalamang ito ni Job at pinahalagahan niya si Job sa pagkakaroon ng ganitong puso. Ang pusong ito ay naghintay ng utos ng Diyos sa anumang oras at lugar. At kahit ano pa ang oras o lugar, tinanggap nito ang anumang dumating sa kanya. Walang hiniling si Job sa Diyos. Ang hiningi niya sa sarili niya ay ang maghintay, tumanggap, humarap at sumunod sa lahat ng pagsasaayos na nanggaling sa Diyos. Naniwala si Job na ito ang kanyang tungkulin at ito mismo ang nais ng Diyos. Dahil ang puso ni Job ay dalisay at hindi lingid sa Diyos, ang kanyang pagkatao'y tapat at mabait. At mahal niya ang katarungan at lahat ng positibo. Tanging ang tao na kagaya nito, na may gayong puso at pagkatao ang makasusunod sa daan ng Diyos at kayang magkaroon ng takot sa Kanya at lumayo sa kasamaan. Ang ganitong tao'y maaaring makakita sa dakilang kapangyarihan at autoridad ng Diyos at makatatamo ng pagsunod sa pamamahala at pagsasaayos niya. Ang ganitong tao lang ang maaaring makapagbigay ng papuri sa pangalan niya. Ito'y dahil alam niyang nakasalalay ang lahat sa mga kamay ng Diyos at hindi inisip ang mga pagpapala o sakuna. Alam niyang ang pag-aalala ng tao ay tanda ng kahangalan, kamangmangan, kawalan ng katwiran, o ng pag-aalinlangan sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay at ng kawalan ng takot sa Diyos. Ang kaalaman ni Job ay ang siya mismong ninais ng Diyos. Amen. 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 Pambihira ang pananampalataya ni Job. Ganap niyang naunawaan na ang nakuha niya mula sa kanyang pagsisikap ay ibinigay lahat ng Diyos sa kanya. Yun ang dahilan kaya nasabi niya na ang Diyos ay nagbibigay at ang Diyos ay nag-aalis at pinuri niya ang pangalan ng Panginoon. Hindi talaga ako nakapantay kay Job. Hindi ba ang cancer ng anak ko'y tinulutan ng Diyos? Bakit wala ako ni katiting na ideya kung ano ang kalooban ng Diyos ukol dito? Wala talaga akong sapat na pananampalataya. Sa pagdarasal at pagbabasa ng mga salita niya, nauunawaan ko na ang kalooban niya. At alam ko na ang kapalaran ng anak ko'y nasa mga kamay niya. Ano man ang kalabasan ng operasyon, magpapasakop ako sa mga pagsasaayos niya. Gagawin ang tungkulin ko at susuklian ang pagmamahal niya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magpahinga muna tayo. May konting tubig ako rito. Sige, okay. May sulat ka galing sa bahay ninyo. Naisip kong baka importante kaya dinala ko agad dito. Sige, salamat. Mommy, may maganda po akong balita. Naging matagumpay ang operasyon ko.
Natakot talaga ako noong araw ng operasyon. Kaya nagdasal ako sa Diyos at hiniling sa kanyang pagpalain ako ng isang matagumpay na operasyon na walang maging problema. Hindi na ako masyadong natakot pagkatapos kong magdasal. At unti-unti akong nakatulog. Nang magising na po ako, tapos na ang operasyon. Sinabi ng doktor na talagang naging maayos ang operasyon. At tuwang-tuwa ako na nagsimula akong umiyak. Alam ko na yun ay pagprotekta ng Diyos sa akin. Labis ang pasasalamat ko sa Kanya. Mommy, huwag kayong mag-alala. Mabuti ang pagaling ko, kaya huwag kayong mag-alala ng husto. Hindi na kayo makatulog. Magtuon lang kayo sa paggawa ng tungkulin nyo at pagsukli sa pagmamahal ng Diyos.